Anyway, gusto ko i-share yung birthday ni Christ. Then, type dun sa Pasko. Gagawin ko Tagalog, Pasko. Kasi, yan yung sa Tagalog Bible yung nakasulat Paskwa. Pero pag ilagay mo nun, ibig lang sabihin ng festival. Pero, yung Paskwa, yan yung Passover. Isa. Ngayon, pagkatapos niya, i-share ko yung kasabay ng Christmas celebration yung Hanukkah. Anong type sa atin, tapos ano pwede natin gawin, anong message niyan sa end time, yung mangyari. Yung meron 4 seasons meron 4 seasons. Ngayon, meron din winter solstice at summer solstice. Yan yung peak ng araw, peak ng taglamig. Pero, bago yung peak na yan, meron tayong spring. Let's say spring lang. Summer, yun yung solstice na tayo. Tapos yung autumn, yung fall. Yung winter, yung sunod. So, itong spring, si Cristo ay namatay sa spring. Yung sabing April. Birthday mo, sino yung sabing birthday ni Cristo April? May pang rumor. Posible may pang okay. Ngayon, gusto ko ipakita, okay sabihin birthday ni Cristo yan, in a deeper revelation. Kasi ang tunay na birth ay from resurrection. Colossians 1:18, firstborn from the dead. Yan yung tunay na creation ng Diyos sa kanyang larawan. Aasahan natin yung original creation, yung higam ni Christ, katawan natin yung pagkapanganakan. It is dead. And kahit na hindi nagkakalat siya, life has a purpose. Kailangan overcome. Kaya firstborn from the dead, it is from resurrection. Sabi ko si Brother Branham, ginamit niya si Adam na nabuo, ginawa mo na sa lupa as time of the resurrection. Tapos paano hininga sa kanya, hindi nga nag-buhay ko. Ganyan din yung breath of life, babalik mo sa mga mariresurrect. Ito ang tunay na birthday ng tao, yung resurrection from the dead. At si Cristo yung pinaka-pattern niya. Ibig sabihin, the real birthday is April. Ang usapan niya yung physical birthday ni Christ, just go 3.5 years. So 3.5 years, babagsak siya autumn. Dito yung physical birthday. Dito yung real birthday. Ang physical birthday, we are all meant to die. Celebrate tayo mga birthday, diba? But the birth of Christ shows that we were meant to die. How do you know that? Because if this is spring, this is fall. Dito, lumalagas na yung mga dahon sa puno. That means to say, namamatay na yung, natutog nag-hibernate na yung mga hayop. Pagpunta na kasi winter, malapit na lang yan. So, itong fall represents death. Dito ngayong Halloween ang ginagawa nila eh. Parang kapatayan ng linggo, tapos pinilitis si Papa dito sa ng mukhay. Ngayon, itong spring represents rebirth. Renewal. Yan yung season cycle na ginawa ng Diyos sa mundo. And since God instituted seasons, Genesis chapter 1, meron tayo, actually the feast of Israel ay nakapattern dyan. Yung spring festivals tsaka fall festivals. May konting festival dito. Ngayon, ano ka extension nun? Tatapusin mo lang ito. Itong Paskwa, ito yung communion. Ito yung date na kung saan nagpa-Passover sila every year. Pagpasok sa Christian, original apostolic Christian practices, ituloy nila yung Passover niya in the form of communion na. Sabi ni Cristo, do this in remembrance of me. By revelation, ito yung tunay na birthday celebration.
At hindi yan ginaganap sa church na kapilyan ng parang subo. Sa bahay yan na nag-circle sila, bahaging leg ang living bread sa red wine. May time din yan. Of course, kasama din mag-share yun. Ginagawa naman mag yan sa weekend. Pero hindi naman nakasunod sa utusan, kailan lang mag-sharing o mag-basket or ganyan. Ano lang sila, nag-kain lang, nag-kwentuhan. Ngayon, let's move to ito yung mga festivals na utos sa Torah sa First 5 Books. Mayroong dalawang festival, yung Purim, tsaka yung Hanukkah, na hindi naman nasulat sa First 5 Books. Itong Feast of Purim ay celebration ng kaligtasan kay Esther. At yung Hanukkah, ay malalim yung pagkakatay na ito. Tumama ito dito sa celebration ng Christmas ng sanlibutan, yung Hanukkah. Let's give a background. Bakit yan bumagsak ang petsa? Si Antiochus Epiphanes, kilala niyo siguro yan, siyempre, sinasabat niya si Enrico at Camus. Alam niyo na yung ginawa niya sa templo, kain ng baboy, talagyan ng decorations, yung Christmas tree, tsaka decorations. Ito, yung templo, after 2,300 days, roughly 7 years, ay natalo siya. At kung natalo siya, meron tinatawag na cleansing of the temple. Spoken, pwede nyo buksan Daniel chapter 12. So, yan yung mabilis lang. Itong 1,290 days, 1,335 days. Ngayon, this goes into recollection yung nasa Revelation, 1,260 days. Mamaya tatla kayo pera. Itong 2,300 days, ito yung time na yung temple was defiled. The temple is type of the believer. So, ay dito magkakaroon ng cleansing sa end of the 2,300 days. Nung matalo si Antiochus ng mga kakabis, nagkaroon sila ng Hanukkah or dedication of the temple. Drawing naman temple dito. Let's say this is the temple. Nire-dedicate nila yung temple to God. Tinanggal nila yung mga dekorasyon ng altar ni Jupiter. Ngayon, siguro verse 10 and 1,200 years. Ngayon, nung nire-dedicate niya to, itong 2,300 days, as of Daniel 8 yan. Hindi ko alam ang verse. Ngayon, nung nire-dedicate niya, tumama yung petsa ng Hanukkah sa Kislev. Verse 11, sige. Tumama yung petsa niya ito sa Christmas. Ito ang mas masasabi ko. God is a good God. He instituted seasons and types that seasons. If the pagans instituted festivals on that season, tinapakan din ng Diyos yan. So, there was a time nag-celebrate sila, they're preaching Christ down. At mga Protestant sa Christmas, preaching Christ, nagulogin sila kapatan lang yung pagkakataon. Kaya siguro may original motive ng mga yung Katoliko na gumawa niya si Constantine. No? Pero hybriding of the pagan practices nangyari. Ang mga Protestant man gusto na i-preach si Christ. Although nila alam na ikirino sila ng Christmas practices. Itong Hanukkah, celebration din ito, pero pagtatanggal ng mga dekorasyon. We can celebrate it sa pagtatanggal. Di mo na naglalagay sa bahay para tayo pagtatanggal. Pero pa tayo mga love na meron. Ito yung panahon, sharean sila. Siguro, the friends kay Virgino, huwag tayo matakot sa bata na baka ma-open sila. Maganda na, marinig na yung totoo eh. Hindi naman tayo magagalit, sinishare lang natin yung totoo. Maging mag-question na sila ng mga gata. Posible sa isang maliit na bata magsaliksik. Posible sila magkaroon ng hunger sa truth. Hindi pala, bata pa kayo, hindi mo dapat alagin yan. Sige, magsaya mo na kayo doon. So, yung pagtatanggal ng mga gululoy na yan sa templo, type ng pagtatanggal sa buhay ng San Cristiano to make a
inventorying yourself sa church, sa loved ones, kahit sa mga believers, your immediate community. Masama ba? Kunwari, yung nagkakaroling. Kunwari, umikot na nagkakaroling para manghuli ng pera. Kung ikaw umikot din para magbigay ng class, kumanta ka pero ang umpisa, aabot ka ng pera, ikaw pa yung nag-abot at ikaw pa yung nag-share. Mali ba yun? Hindi naman kasalanan yun. Kung yung demonyo, gumawa ng selebrasyon sa mundo na pandaraya, pwede natin samantalahin yung selebrasyon na ito, katulsahan ka, na mag-evangelize, at magtanggal yung false understanding nila. So, 1,260, ito yung mangyari sa Empire, no? 1,290 days. But blessed is he that waiteth comes to 1,335. Ito yung last 3.5 years. Ito 1,260. Pag 1,290, uusli ka ng 30 days. That's World War III Armageddon. Pero 1,335, 45 po. uusli ka pa ng 45 days. Ito yung cleansing ng temple. For the millennial temple. Kasi ang temple, sabi ng prophet, sabi ng Bible, uuhuwa ng Antikristo in the middle of the week. Tapos, identify na kung paano na-define sa Panagiochus, it will happen again. And the Christmas story, which is Hanukkah, yung Christmas yung season ng time, winter solstice na yan, is tamang-tamang dito na yung cleansing in the temple ay magaganap prophetically. Of course, meron tayong type sa para sa apply sa buhay. Pakibukas, Matthew chapter 25, verse 31 to 46, 7. Ngayon, ito another cleansing ng mundo. Ibig sabihin, time ito, na tipon ng winter celebration, ito yung Jewish celebration. May tanong tayo kung June, hindi natin sa silang kayaan. For the fact that God gave them that kind of celebration, mababa sa New Testament si Kristo pumunta sa Temple, Jerusalem, yung delegation, Feast of Delegation. Yun, hindi pala tutol si Kristo niya. Verse 31. Verse 31. So, ito ay may tipo sa mangyari sa ulit. Paglampas na, ito yung time na yun, bago mag-millennial class. They shall send an angel to bring some trumpet, and they shall gather together his elect from the Gamaliel. Matthew 24, 25 dapat 25. Although yung verse net, pareho rin. Aspect naman ng trumpets yun. Last time. Okay, so, when the Son of Man shall come in his glory, and all his holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory. You're gonna read some quotes. Parang binanggit ni Barbanham, parang great white throne yan. Pero rin, parallel yan. Natuloy tayo dito. And before it shall be gathered all nations, he shall separate the one from the other, shepherd divide the sheep from the goats. Ito another cleansing, yung mga tao sa mundo matitira after the tribulation. He shall set the sheep on his right hand, and the goats on the left. The king shall unto them on his right hand, come bless the Father, and have the kingdom prepared for you. That's millennium. Papasok ng millennium. That's not after the millennium. I was hungered, they feed me. I was thirsty, they feed me. I was hungry, took me in. Kaya sinataging sheep, I take off before we continue. May mga sulat sa Bible na yung heavens tuturuan ng bride sa millennium. May heavens pa sa lupa nun. Ito yung mga heavens. They never knew Christ. Then the righteous shall say, Lord, show me 120, thirsty gave me drink. Yun ang namin ginawa din yan. Hindi na kilala nito. When so we be a stranger, to be in, make it be close before him. Maraming ng tao sa mundo na mababait, sabi si Daniel, na yung mas mapapakabagal, mas mapapaksama. Marami yung mga heaven sa mundo na mababait na inosente, na hindi kilala sa Kristo, pero ay tulungan sila pumasok dahil nung time of liberation, they took compassion doon sa mga friend of the bride. They took compassion on yung mga inuusik, yung foolish na habol na tingwais. The king shall say to him, inasmuch as he had done it for one of the least of my brethren, he had done it unto me. So yung isip niya, hindi siya, ito, replation eh.
Sa tribulation, kakatapos ka ng tribulation, yung mga umuusig sa mga foolish na habang maging wise kung sa tribulation, yung umuusig sa kanila, yun ang nag-compassion sila dyan. Doon nila natulingan si Kristo na ngayon, ito naman yung cleansing. Then he said on the left hand, depart from me, ye cursed to the everlasting fire. Prepare for the return of the Savior. Ito naman yung mga food. I was a hunger, you gave me no drink, meat or drink. I was a stranger, you took not me eat. Prison, you visited me. Ito yung mga nagtuturo, yung nagbibisto, o hulihin yan yung naniniwala sa dalawang propeta, sa 144,000. So, ito yung mga Gentiles na na-realize na naiwan na sila sa rapture. Kaya, ito yung mga sumama na talaga sa 666, na saan tumulong sila umusig. Yung Christmas story related. Tumulong sila umusig para mahuli yan. Kaya yan, sila yung mga nagturo dun sa mga walang marka na kayo. He shall answer the saying, verily, in as much as he did it unto one of these days, he did it not to me. Okay, so back last verse niya. 46-47. And he shall go away with everlasting punishment. Yan na yun. Kung paano malalakap si Lucifer. Yung righteous ito life eternal, yun yung ship kung sa papasok sa millennium. So that's the story, the Christmas story, ng sa time. Okay, Antiochus Epiphanes. Cleansing the temple. So what happened is, as 45 days on those 25. So yan na ito.